Magandang araw mga bata! Ako si Ate Shalmer mula sa Quezon National High School, isang work immersion student dito sa Quezon Provincial Library. Narito ako ngayon para maghatid sa inyo ng mga kwentong pambata. Alam niyo bang masaya ang manirahan sa Barrio Silid? Ang mga naninirahan doon ay masaya dahil sila ay nagmamahalan at nagtutulungan. Ngunit nabago ang kalagayan ng Barrio Silid mula nang magpunta at manirahan doon si Zapatos. Naging negatibo o positibo nga ba ang pagpunta roon at paninirahan ni Zapatos? Halina't tunghayan natin ang kwentong Ang Mga Tsismis sa Barrio Silid na isinulat ni Ronaldo L. Carcamo, guhit ni Yan Gallegos. Ating alamin kung ano ang naging bunga ng hindi ka nais-nais na gawin ni Zapatos at kung ano ang dulot ng pagpapakalat ng tsismis. Sa lahat ng baryo na ginawa niya, ipinagmamalaki ni Bathala ang Barrio Silid dahil ang sarap mamuhay roon at walang kaproble-problema ang mga naninirahan doon. Napakasaya kasi noon ng Barrio Silid. Ang lahat ng bagay ay sama-samang nakatira sa isang lugar lamang. Ang saya-saya ng paligid dahil nagmamahalan ang mga naroon at ang luwang ng baryo para sa kanila. Kaya malaya silang nakakapaglaro at nakakapamasyal. Kapag umaga, magkakatulong na sumasalok ng tubig balon sina bag, relo at libro. Namimili naman ng pagkain sina palda, pantalon at suklay. Kung may dapat na lutuin ay nagluluto sina tuwalya at t-shirt. Tagalinis naman ng baryo sina unan at kumot. Napakasaya noon ng Barrio Silid dahil nagkakatulungan ang lahat. Ngunit nabago ang baryo nang dumating at tumira doon si Zapatos. Si Zapatos ay tubong ibang baryo. Nang mabalitaan niyang masarap ang buhay sa Barrio Silid, agad siyang lumaya sa lugar na kinalakihan niya. Nagtungo agad siya sa Barrio Silid dahil gusto naman niyang maranasan ang buhay sa baryo iyon. Hindi na siya nagpaalam sa kanyang mga magulang at kaibigan dahil baka sumama pa sa kanya ang mga ito. At saka gusto kasi niyang lumakad ng walang ibang kasama. Ako si Zapatos. Balitang-balita sa ibang lugar na maganda raw ang baryo ninyo. Ani na Zapatos kay Tuwalya. Pwede ba akong tumira dito? Pinalayas kasi ako sa amin. Nagsinungaling pa siya. Walang problema, sagot agad ni Tuwalya. Bukas ang baryo namin sa lahat. Salamat, medyo nangingising sabi ni Zapatos. Ipinakilala ni Tuwalya si Zapatos sa lahat ng mga taga-baryo. Ipinakilala ni Tuwalya si Zapatos sa lahat ng mga taga-baryo Silid. Pagkatapos ay ikinwento niya sa bagong bisita ang pamumuhay sa baryo. Na ang lahat sa baryo ay pantay-pantay. Lahat ay nagtutulungan sa anumang gawain. At higit sa lahat ay nagmamahalan ang bawat isa. Sa Barrio Silid ay magkakasama kaming palagi. Kwento pa ni Tuwalya. Sama-sama kaming kumakain, nagtatrabaho, natutulog at naglalaro. Kaya ang saya-saya namin dito. Sa mga unang araw ni Zapatos sa Barrio Silid ay talagang nanibago siya. Aniya ay ibang klase nga pala ang buhay rito. Magkakakilala ang lahat at magkakaibigan pa. At totoong nagkakatulungan nga sa lahat ng bagay. Naalala tuloy ni Zapatos ang kanilang baryo. Watak-watak ang mga naninirahan doon. Kanya-kanya sa lahat ng bagay. Walang tulungan at pagmamahalan. Inggit na inggit siya sa Barrio Silid. Hindi dapat matalo ang aming baryo, sabi ni Zapatos sa kanyang sarili. Dapat ay magkagulo-gulo rin sila rito sa Barrio Silid. Nag-isip ng paraan si Zapatos kung paano guguluhin ang pamumuhay sa Barrio Silid. Pero ang gusto niya ay iyong hindi siya mahalata sa gagawin niya. Alam ko na, sabi niya sa sarili. Pag ginawa ko ito, magagaya na rin sila sa ibang bayo. Tiyak na magagalit din sa kanila si Bathala. Ha ha ha. Naumagahan, inumpisahan na ni Zapatos ang kanyang plano. Nilapitan niya sina bag, relo at libro habang nag-iigib ng tubig ang mga ito. At nagsimula na siyang gumawa ng kwento.
Mga kaibigan, nakita ko kagabi si Palda na hinahalik-halikan si Pantalon. Di ba dalaga pa si Palda at may asawa na si Pantalon? Nagulat ang tatlo sa balita ni Sapatos. Sa umpisa ay hindi sila naniwala. Pero iginiit ni Sapatos ang kanyang balita. Maniwala kayo sa akin. Totoo ang sinasabi ko. Ipinalita rin ni Sapatos iyon sa iba pang taga-baryo. Kaya nang tumagal, lahat ay umiwas kina Palda at Pantalon. Nasira ang pangalan ng dalawa dahil sa maling balita ni Sapatos. Dahil sa malaking kahihiyan, napilitan sina Palda at Pantalon na gumawa ng sarili nilang bahay sa loob ng baryo. Ito nga ang cabinet. Doon na sila tumira, hindi na sila lumabas pa. Tuwang-tuwa naman si Sapatos sa nangyari, kaya nagpakalat pa siya ng ibang maling balita. Si Relo daw, kay bata-bata pa ay marunong ng maglasing at magsugal. Nang malaman iyon ng buong baryo, naasar sila kay Relo. Dahil din sa kahihiyan, napilitan si Relo na gumawa ng sarili niyang bahay. Ito nga iyong jewelry box. Ipinagkalat naman ni Sapatos na si Tuwalya raw ay may sakit na nakakahawa. Kaya iniwasan na rin ito ng mga taga-baryo. Napilitan si Tuwalya na gumawa ng sarili niyang bahay, iyong malayo at hindi maaabot ng kanyang mga kabaryo. Ito nga iyong sampayan. Doon na siya nanirahan. Si Libro naman ay numero 1 raw na magnanakaw, sabi ni Sapatos. Ilang beses na raw niyang nakita itong nagnanakaw ng iba't ibang bagay. Dahil din sa kahihiyan, bumukod si Libro. Gumawa siya ng sariling tirahan. Ito nga iyong bookshelf. Marami pang ikinalat na balitang hindi totoo si Sapatos sa Baryo Silid. Kaya ang nangyari, nagkahiwa-hiwalay ang mga taga-baryo. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang sariling bahay. At mula noon ay hindi na sila nakitaan ng pagtutulungan at pagmamahalan sa isa't isa. Hindi na sila nagkakasama-sama pa. Ang Baryo Silid ay nagkawatak-watak dahil sa mga chismis. Masayang-masaya syempre si Sapatos dahil nagtagumpay ang kanyang plano. Pero hindi natutulog si Bathala. Alam niya ang lahat ng nagaganap. Pinagalitan niya si Sapatos. Sinising niya ng husto si Sapatos sa nangyari sa Baryo Silid. Napaka-chismoso mo, sabi ni Bathala kay Sapatos. Dapat kang parusahan dahil ginulo mo ang isang napakasayang baryo. Agad na nilikha ni Bathala si Sintas at itinali niya ito kay Sapatos. Dapat ay talian ang bibig mo para hindi ka na makapagsalita. Masyadong makati ang iyong dila, sabi ni Bathala. Hindi pa nasiyahan si Bathala sa parusa niya kay Sapatos. Yan, nilikha niya rin si Tao. Ayan, Tao, sabi ni Bathala. Ibibigay ko sa iyo si Sapatos upang gamitin mo habang buhay. Mula noon ay lagi nang inaapakan ni Tao si Sapatos. At sa bawat hakbang at talon ni Tao ay nasasaktan si Sapatos. Nagsisi si Sapatos sa ginawa niyang mali. Pero huli na ang lahat. O mga bata, nagustuhan niyo ba ang aking kwento? Sana'y may natutunan kayo. Isang paalala mga bata, lagi nating tatandaan na ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay maaaring makaapekto sa buhay ng isang tao. Muli, ako si Ate Shalmer. Paalam!